Hello, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta po tayong lahat? So, ang exhortation or ang devotion po natin for this morning ay pinamagatan pong ears were made for listening. At ang verse po natin ay mula po sa Jeremiah chapter 5 verse 21. Ang sabi po, "Hear this, you foolish and senseless people, who have eyes but do not see, who have ears but do not hear." Amen. So sabi po dito sa ating Our Daily Bread, actress Diane Kruger was offered a role that would make her a household name, but it required her to play a young wife and mother experiencing the loss of her husband and child, and she had never personally suffered loss to such a degree. She didn't know if she could be believable, but she accepted, and in order to prepare, she began attending support meetings for people walking through the valley of extreme grief. Initially, she offered suggestions and thoughts when those in the group shared their stories. She, like most of us, wanted to be helpful, but gradually she stopped talking and simply started listening. It was only then she began truly learning to walk a mile in their shoe, and her realization came by using her ears. Jeremiah's indictment against the people was that they refused to use their ears to hear the Lord's voice. The prophet did not mince words, calling them foolish and senseless people. Yun nga po yung nabasa natin sa Jeremiah 5:21. God is constantly at work in our lives, communicating words of love, instruction, encouragement, and caution. The Father's desire is that you and I learn and mature, and we have each been given the tools such as ears to do so. The question then is, will we use them to hear the heart of our Father? Our ears can help us mature in our faith if we will listen. Amen. So, yung actress po dito sa kwento po natin dito sa Our Daily Bread, ano po, binigyan siya ng role na kumbaga magpapapopular sa kanya. At yung role is young wife na nawalan ng asawa at ng anak. So since hindi pa naman niya naranasan yung mga ganong loss or tragic na pangyayari, eh feeling niya hindi siya magiging kapanipaniwala sa pag-portray ng role. So ang ginawa niya, in-accept niya yung role and nag-join siya sa mga support meetings. Yung pag sinabi pong support meetings, parang doon yung parang group siya ng tao na may mga similar experiences, and then nag-share sila ng mga experiences nila, kung ano yung nangyari sa kanila para makatulong din dun sa iba. And yung parang ma-comfort nila yung isa't isa ba. For example, katulad nito, umattend siya ng support meetings para dun sa mga nawalan ng asawa at anak or ng mga mahal sa buhay, ano po. So, yung mga tao doon ng mga may similar experience, sila yung sama-sama na yun, nag-sharing sila, nagkukwento. So, nung una siyang umattend, pagka mayroong nagsasalita, nag-o-offer siya ng suggestion, nag-a-advise siya, yung usual na ugali natin na gusto natin lagi minsan makatulong, gusto natin na may maiambag minsan. Yung sa halip na makinig ba bigay tayo ng comment na ay dapat ganito ang ginawa mo, dapat ganyan-ganyan. Samantalang hindi naman natin napagdaanan yung kanilang pinagdaanan, ano po. So, ganun din siya nung una. But eventually, tinigilan niya din yun at nakinig na lang talaga siya. So, doon niya napagtanto kung ano yung, doon niya pa lang na-realize yung mga pinagdadaanan nila, doon pa lang niya naintindihan kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga tao na nawala ng asawa at anak, ano po. So, yung ating tenga po ay binigay po sa atin ng Panginoon para tayo po ay makinig, ano po. So, ears were made for listening. So, ginagamit po yan natin para makapag-communicate tayo at sa ating Diyos po, di ba sa salita ng Diyos, sabi nga nila, ang salita ng Diyos is love letter ng Panginoon para sa atin. So, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yung pakikinig sa salita ng Diyos, para na rin tayo nakakatanggap ng words of love, instruction, encouragement,
at pagpapaalala ng ating Panginoon. Ano po? Ang problema lang hindi tayo nakikinig. So hindi natin ginagamit yung ating tenga katulad dito yung sa Jeremiah, yung mga Israelite hindi sila nakikinig sa sinasabi ng Panginoon, kaya nagalit sa kanila si Jeremiah, tinawag silang foolish and senseless. So, ang ating tenga po ginawa ng Panginoon para makinig, kaya gamitin po natin siya para pakinggan po natin yung mga instructions, yung encouragement, yung pagpapaalala, at yung pag-ibig ng ating Panginoon. Minsan pagka sa simbahan, merong nagsasalita. Para din tayong ito na mas alam pa natin yung sinasabi ng nagsasalita eh. Pag may nagsasalita, kanya-kanya din tayong bulungan. Ako din po, guilty din po ako. Hindi ko ito sinasabi dahil hindi ko ginagawa po. Pero ako yung unang-unang guilty dito at ito yung maganda sa salita ng Diyos na nare-rebuke tayo para baguhin natin yung ating gawi-gawi. So, minsan may nagsasalita sa unahan, salita din tayo ng salita dun sa likod. Paano natin mapapakinggan yung mensahe ng Diyos na naising iparating sa atin kung salita tayo ng salita. So, na-experience ko rin po minsan na merong kapatid na nagtanong sa akin na ano po ba ang turo tungkol sa sa pagta-tithe in the New Testament. Kasi meron daw silang nababasa na pag sa Old Testament is abolished na ang tithing. So, in-explain ko naman, praise God, na-explain naman natin briefly sa kanya. And nung na-assign ako na mag-exhort sa tithes and offering, so, yun yung naisip ko na maging focus. Yun yung ibinigay ng Panginoon sa akin na maging focus ng exhortation kasi nga, may ibig sabihin, dahil may nagtanong, ibig sabihin may mga kapatid pa rin na hindi nauunawaan yung tithing sa New Testament. So, yun yung naging theme ng aking exhortation. At yung tao mismo na nagtanong sa akin, kasi brief ko lang na-explain sa kanya, at doon sa exhortation, syempre, mas naging detailed siya. So, since nagtanong siya ng gano'n, I was expecting na makikinig siya doon sa exhortation, pero kwento lang siya ng kwento, daldal siya ng daldal sa likod. Sorry po, kapatid. Wala naman po tayong pinapangalanan. Pero, yun yung nature natin. Ako din po ganun din minsan. Minsan marami tayong mga katanungan na hindi nasasagot. Paano? Pag may nagsasalita sa unahan, nagbabahagi ng salita ng Diyos, daldal tayo ng daldal. Hindi tayo nakikinig kung ano ginagawa natin. Nagsiselfone, kung ano-ano. At minsan, lalabas pa tayo. Pag mayroong nagme-mensahe, lalabas tayo. Kung saan-saan tayo tatambay, kahit hindi naman tayo kailangan sa kusina, pupunta tayo ng kusina. Hindi tayo, hindi ko alam pa kung para ba makatakas sa salita ng Diyos, lalo na kung naninermon ang preacher, or talagang tinatamad lang tayo makinig sa salita ng Diyos. Hindi ko pa alam kung ano yung reason, At alam naman natin na yun ay gawa ng kaaway, to distract us from listening to the Word of God. So, ang ears po natin ay ginawa para sa pakikinig. So, makinig po tayo. Sabi nga sa Romans 10:17, faith comes from hearing. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So, paano po natin mauunawaan kung anong nais iparating sa atin ng Panginoon kung nagre-refuse po tayo na makinig, wala tayong interest na makinig, or tinatamad tayo na makinig, Sa ibang translation po, sa King James Version, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So doon po mature yung ating pananampalataya. Doon po lalakas yung ating pananampalataya. Sa pakikinig po natin ang salita ng Diyos. So dito sa yung ginawa ng actress, noong una hindi niya maintindihan yung pinagdadaanan nila. Tapos nag-a-advise siya kahit hindi niya naman napagdaanan. Kumbaga, voice out siya ng kanyang mga opinion, ganyan. But later on, na-realize niya na mas tama pala na makinig na lang. So, sa atin naman, ganon din. Ang dami nating sinasabi, minsan hindi natin maunawaan, ang dami nating katanungan na bakit ganito, dapat ganito si Lord, dapat ganyan, bakit hindi ganito si Lord, ganyan.
paano nga natin mauunawaan, paano natin pananampalatayaan ang Panginoon kung hindi nga tayo nakikinig sa kanyang salita. Pero kung babasahin natin ang kanyang salita, makikinig tayo ng kanyang salita, mauunawaan natin kung bakit siya ganun. Mauunawaan natin ang nature ng Diyos, mauunawaan natin kung paano siya kumilos, mauunawaan natin kung paano ang kanyang mga desisyon, kung ano ang kanyang kalooban. Ano po, mapapawasan yung mga questions natin na ganun. So, sa Luke 11:28 din po, sabi po ng Panginoon, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." So, nagsisimula po talaga ang pagsunod, ang pananampalataya sa pakikinig. Ano po. So, unahin po muna natin na makinig sa salita ng Diyos. So, sa ating mga pananalangin, ano po, lagi nating ipanalangin na alisin ng Panginoon yung ating tendency na mag-isip na we have all the answers, na lagi tayong may opinion sa lahat ng bagay, ano po. Kundi i-open niya yung ating tenga para tayo ay makinig. May mga pagkakataon din sa mga kapatid, may mga lumalapit sa atin na gusto lang naman nilang kahit sa mga hindi mananampalataya, no? May mga lumalapit sa atin na kaibigan, kakilala, na gusto lang naman nilang may makinig sa kanila. Gusto nilang may mapagsabihan sila ng kanilang mga problema. So, minsan, instead na magko-confide sila sa'yo or maglalabas sila sa'yo ng kanilang saloobin, hindi na lang kasi very opinionated ka naman. Lahat na lang sasabihin nila may sagot ka. So, ako ganito din ako. So, ouch na naman. Yung bang hindi na lang tayo makinig. Kada sasabihin nila, ay hindi dapat ganito ganyan. Ay hindi dapat ganito ganyan. Oh, dapat sana ganito. Ay hindi dapat yung ganyan. Um, Lagi tayong may sariling opinyon na dapat ganito yung ginawa mo. Dapat sinabi mo ganito. O, mga ganon. So, may mga pagkakataon po na kailangan lang natin makinig, hindi natin kailangan magsalita. May mga times po na ang mga kapatid, ang kailangan lang nila is yung makikinig lang sa kanila. Yung mapagsasabihan lang nila ng sama ng loob, ano po, yung mapagsasabihan lang nila ng kanilang problema. Hindi nila kailangan ng opinion mo, kailangan nila yung tenga mo. So, yun lang. Ayun, yung attentive ears lang yung kailangan nila. Ano po, hindi yung kunyari lang din nakikinig ka pero iba pala yung iniisip mo. So, gamitin po natin ang ating tenga para sa pakikinig, para maunawaan din po natin yung tao, para maunawaan natin yung kapatid sa pinagdadaanan niya kung bakit siya ganon. Diba? At ganun din sa Panginoon, kung nais nating maintindihan kung bakit ganito siya kumilos, ah, kung nais nating maunawaan bakit siya nagpaparusa, nais nating maunawaan yung mga bagay-bagay patungkol sa kaligtasan or sa kung ano pa mang katanungan natin sa buhay. Makinig po tayo ng salita ng Diyos at magbasa po tayo ng salita ng Diyos. At wag muna tayong dumaldal. Mag-focus tayo sa pagkikinig para po maunawaan natin. So, amen. Purihin ng Panginoon sa pagre-rebuke niya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo sa amin ng mga dapat namin gawin, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala, Panginoon, na kami po ay mas lalago, magmamature sa aming pananampalataya at mas makakasunod sa inyo kung kami nga po ay nakikinig sa inyo, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na gamitin ang aming tenga para sa pakikinig sa inyo, Panginoon, at pakikinig sa mga tao sa paligid namin upang maunawaan namin kung ano yung kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon. Help us to control our tendencies, Panginoon, na magbigay ng lagi ng opinion, ng suggestion, at matuto po kami na makinig wholeheartedly, Panginoon, at sincerely sa tao man, Panginoon, at lalong higit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa encouragement na ito, Panginoon, at sa rebuke na ito. At nawa, Panginoon, from this moment on, ay matutunan po namin itong mga itinuturo niyo sa amin, O Lord. Salamat sa aming mga tenga, Panginoon, na ibinigay niyo. At nawa ay magamit namin ito, Panginoon, para sa inyong kaluguran, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at tinataas din po namin sa inyo ang araw na ito, Panginoon. Marami man po kaming mapagdaanan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makinig sa inyong mga instructions, Panginoon, sa inyong guidance, Panginoon, sa inyong encouragement, at sa inyong mga words of love, Panginoon, sa araw-araw. Tinataas po namin sa inyo muli, Panginoon, ang lahat ng hahawakan namin, lahat ng makakasalamuhan namin sa araw na ito ay pagpalain niyo po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming samutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat po sa pakikinig mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.